Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, sila-sila nami kano mga official tano anak kadalpasya iganadan sa kano pabantayan tano a commander tano siya sa Lanao del Norte si Commander Bravo o ando so mga taga-peranin ang mga commander. Makasabot ka no sa Maguindanao? Okay? Okay. I-mix na lang natin na Tagalog at saka Maguindanao para kuwan. Okay. Unang-una, I am very impressed. Nakita ko na napakarami ninyo na nagpunta dito. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang makikita kong dadalo dito sa programa natin na Tabang. So, maraming salamat sa inyo sa pagdalo ninyo at saka hopefully ay itong ginagawa natin ay makatulong sa inyo. Itong programang ito, yung ambag, itong Tabang, is design ito para matulungan ang lahat ng mga bangsamoro. Kaya nga, hindi tayo limitado doon sa area lang ng BARM. Kahit na yung outside sa area ng BARM, tinutulungan natin, inshallah. Dahil ito ay hindi lang sa BARM, kundi lahat ng bangsamoro ay tinutulungan. Yun ang ating programa na itong Tabang. This is a conceptualized na para maramdaman ng lahat yung gobyerno. Kasi hindi na kayo kailangan pumunta doon sa mga opisina. Nandito na ngayon yung mga opisina, sila ang lumalapit sa inyo. Sila ang nagbibigay ng serbisyo sa inyo. So, yan ang ating naging kasangkapan para maramdaman ninyo ang gobyerno. Ngayon, alam ninyo na itong narating natin ay bunga ng very long na struggle. Itong struggle natin ay hindi pa natatapos hanggang ngayon. Gaya ngayon na sinabi ni Commander Bravo, patuloy pa rin ang ating jihad. Patuloy pa rin ang ating struggle. So, alam nyo, kung babalikan natin, hindi natin natanto na itong narating natin ngayon ay mararating natin. Nagsimula tayong mag-struggle itong bangsamoro mga early 60s, 1960s. From 1960s, gradually nag-organize tayo. Nag-organize ang ating mga leader para alam ninyo na maraming mga organization noon na pinatayo para magkaroon ng daan na magkaroon tayo ng struggle.
Kasi alam natin na hindi tayo makasurvive kung hindi tayo mag-struggle. So ngayon, alhamdulillah, nakita natin na itong bunga ng ating struggle ay hindi natin inaakala na marating natin ito. Yung siguro nung mga 1960s, hindi natin inaakala na marating natin ito. But alhamdulillah, itong narating natin ay isang biyaya na nanggaling sa Allah na naging dahilan kung bakit natin narating itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam niyo na, noon, ang gusto natin ay masiparate tayo sa Pilipinas. Kasi nakita natin na kailangan tayong mamuhay according to our own way of life. Kaya yung struggle natin noon is separation, secession. Ibig sabihin, hihiwalay tayo sa Pilipinas. Yun ang gusto natin. Pero later on, na-realize natin na mas mahirap ang yun. Kaya tayo ay pumayag. Minugtano sa masampay na autonomous government. Yaman na autonomous government na gobyerno adan bayanin ugay nasakop pa mun no gobyerno amasla. Ugay na adan baya tanong. So, sabab sa kinang gobyerno tanong niya na nilay tanong i-Maragkali development ana pangaran tanong. Sa maya na yaran paganayan pinakamasla a development na pag-anayan to na sakita na yung pinaka-pobre region siya sa Pilipinas. Sa guna, alhamdulillah, nawa tano santuwa ang status. Hindi na tayo ang pinaka-pobreng region. Tayo ay yung poverty incidence natin ay na-reduce natin sa pinakamababang antas. So, hindi na ang Bangsamoro ang pinaka-pobreng region. So, yan ay isa sa accomplishment natin. And then, sa development natin, napakarami na ang development na naiparating natin sa ating kwan. Dito sa economic growth ay nakita natin na yung poverty incidence, gaya na nasabi ko, ay na-reduce from 35% sa 2018 to 2023, ang poverty incident ay na-reduce sa 23.5%. Magmula sa 2018 na so according to an August 15, 2024 press release issued by the Philippine Statistics Authority. So, poverty incidence in 2018 to 2023 is reduced to very minimum na kwan. So, sa infrastructure, yung mga kalsada, mga kwan, alam natin na lahat ng barangay in the entire Bangsamoro area ay mayroong programa na naibigay. Lahat ng every barangay
mayroong kalsada o mayroong mga programa na naibigay sa mga barangay. Okay. Sa social services. Social services ay isa sa tayo ang isa sa umabot tayo ng 43,061 sa itong year na ito. And then sa healthcare, hindi makita. Sa healthcare, yung programa natin na ambag, meron tayong 120 na land ambulances, 20 na cadaver transport, then sea ambulance, mobile clinic, and then yung barangay health workers na 8,600. So, ang napagserbisyohan ng ambag ay umabot sa 137,000 na pasyente. Na karamihan dito ay na hospital, na nakalabas sa ospital na walang binayaran na kahit na isang sentimo. 137,000 na pasyente. So, patuloy ito na programa natin sa lahat ng mga public hospital. Pwede kayong magpagamot doon, then i-register lang ninyo sa ambag, and then yung babayaran ninyo, babayaran na ng ambag. So ito'y hindi lang sa area na sakop ng BARM, kundi pati dito sa mga hospital dito sa inyo, sa outside territory. So sa Tabang, mayroon na tayong beneficiaries na umabot ng 195,000. Itong Tabang ay itong pag-distribute ng mga ministries. So umabot tayo sa 195,000 beneficiaries. Sa Kapianan, itong housing unit, mayroon tayong 1,410 housing unit na naipatayo na. Mayroong 8,319 na under construction. Sa support to local moral governance, mayroon tayong small infrastructure, 5 small infrastructure, 174 nearing completion. Then, sa Marawi Rehabilitation Program, yung programa natin sa Marawi, mayroon na tayong natulungan na 29,884 IDPs na na-providean natin ito ng mga assistance. So, marami tayong sa education. Mayroon tayo ngayon na Bangsamoro administrative sa education legislative milestone. Natapos na natin yung lahat ng code. Yung administrative code, Bangsamoro Civil Service Code, Bangsamoro Education Code, Bangsamoro Electoral Code, at saka yung Bangsamoro Revenue Code is nasa ongoing pa rin, and then Indigenous Peoples Code. So lahat yung mga priority code ay natapos natin, alhamdulillah. So ito yung mga natapos ng BARM. Ilan lang ito. Marami pa tayong kwan. Actually,
pati kung napanood ninyo yung State of the Nation address ng Presidente, binanggit niya kung gaano ang accomplishment ng BARM. Gaano kataas yung accomplishment ng BARM. Marami siyang binanggit na kwan. So, dahil dito, hopefully, inshallah, na patuloy pa rin tayo na magkaroon ng kwan, magkaroon pa rin itong mga programa natin. So, sa ilalim ng tabang, mula noong 2019, nakapagbigay tayo ng vital assistance sa 100 mga kooperatiba. Humigit kumulang 1 milyong individual na beneficiaries at 3,000 mga komunidad sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Nakapaloob dito ay mga humanitarian, social services, livelihood assistance, education, health ancillary services, at marami pang iba. Alhamdulillah. Naniniwala ang Bangsamoro government na ang tabang ay isa sa mga paraan para mas mapalapit pa ang gobyerno sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So makakaasa kayo na patuloy itong ganitong mga aktibidad natin, inshallah. Hanggang sa nandyan ang BARM, patuloy ito na, nandyan tayo sa BARM, patuloy itong mga serbisyo na ganito. Hindi ringid sa ating kaalaman na ang municipality ng Munay at Lanao del Norte ay hindi sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngunit minabuti natin na magpaabot din ng tulong sa mga Bangsamorong nasa labas ng BARM, kabilang na ang bayan ng Munay. So, ito yung naging kuha natin. So, ito ay sa paniniwala na katuwang tayo ng national government upang mas mapaganda at mapaunlad pa ang buhay ng bawat Bangsamoro. Kaya minarapat kong personal na puntahan ang pagtitipon na ito upang samahan ang lahat ng ministries, offices and agencies ng BARM na maghatid ng serbisyo publiko sa inyong other projects in areas outside BARM, Office of Other Bangsamoro Communities under OCM, coordinate activities in areas outside BARM, Kapianan, landowners being awaited, allotted 300 units in Lanao del Norte, and from MHSD, BARM, 50 units na ongoing construction in municipality of Tangkal. So ito yung mga ongoing na programa natin dito sa inyo. Hindi lamang natin inilapit ang serbisyo publiko sa inyo, hatid din natin ang makabagong pamamaraan ng pamamahala na nag-ugat sa isang hangarin natin tungo sa isang progresibo at magandang kinabukasan. Bahagi ito ng pagtatag ng pundasyon ng moral governance sa ating mga komunidad, Muslim man, Kristiyano o lumad, lahat ay kasama. Kaya ipinapangako namin na palalakasin pa ang aming mga programa sa inyo, inshallah. So, itong ginawa natin ngayon ay panimula pa lamang ito. Inshallah, patuloy itong gagawin natin. Although, kasi itong tabang is it is rotating sa mga areas ng BARM. So, pagka naservisyonan na natin yung ibang mga area,
babalik din naman tayo dito sa inyo, sa Lanao del Norte. Inshallah. So, itong mga programa na sa health, kasama kayo rito na makuan. You can kuan kasi lahat ng government hospitals ay partner natin sa ambag. So, pwede kayo kung ma-hospital kayo ay mag-coordinate kayo sa ambag para yun nga yung mga bayarin ninyo sa hospital na yun ay pwedeng bayaran na ng BARM, inshallah. So, alam natin ngayon na ang next challenge sa atin ay magkakaroon na ng election by 2025. Kasi wala nang transition period. Magkakaroon na ng election at si Presidente naman ay very clear sa kanyang sa kanyang pronouncement na tutulungan tayo para tayo pa rin ang hahawak sa regular government, inshallah. Sinabi niya, last na statement niya, sabi niya, walang galawan dyan sa BARM. At sa susunod na sa election, mag-strategize tayo para masiguro natin na kayo pa rin ang nandyan sa BARM, inshallah. So we are looking forward na ang administrasyon ngayon will really support us para mapanatili natin. Kasi kailangan pa rin natin ng continuity ng service. Alam nyo, kung sa pagkagusto lang na maging chief minister, ay talagang sa amin personally, hindi na namin kailangan gusto na namin na Pero alam natin na marami pa tayong hindi natapos. Kaya yun ang nag-udyok sa atin na ipagpatuloy pa rin natin ang ating serbisyo. So, depende yan sa inyo kasi nasa kamay na ninyo. Magkaroon ng eleksyon, nasa kamay na ninyo. Ang importante, ang mangyayari sa eleksyon, ang bubutuhan lang ay yung membro ng parliament. Yung MP, yun ang bubutuhan. Now, yung chief minister, ang buboto doon ay yung mga MP nanalo. So kaya ngayon ang proseso natin, meron tayong political party, yung United Bangsamoro Justice Party. So lahat ng gustong kumandidato ay doon mapapaloob sa kandidato ng United Bangsamoro Justice Party. Kung after election, magiging majority tayo, so ang UBJP, automatic na yun ang mag-appoint ng chief minister, mag-appoint ng speaker, mag-appoint ng lahat ng mga opisyalis ng parliament. So we're hoping na 2025 ay maging majority, manalo ng majority ang UBJP para tayo rin ang mag-dictate kung sino ang mamumuno sa atin. So, yan ang ating pangarap sa ngayon. So, alam kong kayo ay hindi makakabuto yung kasi hindi kayo kwan. But pwede ninyong ma-influence yung mga kasamahan natin na inside the territory na butuhan nila ang UBJP. Kasi ito lamang ang paraan para magpatuloy natin ang ating struggle, ang ating jihad kung mananalo ang UBJP.
Kung hindi mananalo ang UBGP at ibang partido ang mananalo, hindi natin alam kung ano yung saan ang patutungo yung mga ibang partido. So, ito lang ang ma-assure natin na i-continue ang struggle kung ang UBGP ang magiging mamumuno pa rin sa next na regular election ng Bangsamoro. So, handa ba kayong tumulong sa UBGP? So, inshallah, mananalo ang UBGP. Inshallah. So, maraming salamat sa inyo. We will pray to Allah na kung ano yung makabuti sa atin, yun pa rin ang kwan, yun ang mangyayari. Alam nyo, ang recognition sa atin ng international community ay very high. Kagagaling, hindi pa kami ngayon nakauwi, galing kami ng Japan. Kasi merong programang inihanda ang Japan para sa pag-celebrate sa 10th anniversary ng CAB. Then, pagdating namin dito, nakatanggap kami ng invitation din sa OIC. Kasi meron naman silang kwan sa 27 to 28 ng nitong buwan na ito na meron silang conference doon sa yung isang bansa sa Africa, Comoros yata. Pinapa-attend tayo para magbigay ng report kung ano na ang situation ng Bangsamoro. So patuloy pa rin ang OIC na nagmumonitor sa atin para ma-ensure na kung ano yung nakuha natin ay magiging pakinabangan natin, inshallah. So, lahat ng international community, yung mga bansa na tumulong sa atin, tulad ng Turkey, tulad ng Malaysia, tulad ng ibang mga bansa, lahat ng mga bansang ito, patuloy na nagmumonitor sa atin upang ma-assure na tayo ay yung napagkasunduan ay magiging beneficial sa atin. So, with that, maraming salamat sa inyo sa pagpunta at hopefully ay magkakaroon pa rin tayo ng another gathering na kung hindi kasing laki nito ay mas malaki pa rito, inshallah, sa next time. So, yun lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shukran, Chief Minister Alhod Alhaj Murad Ibrahim, for your inspirational message. Now to give the token of appreciation, we have here on stage MP Bravo Abdullah G. Makapaar, giving his token of appreciation for our beloved Chief Minister Alhod Alhaj Murad Ibrahim. A round of applause, please.